Yeah, that's what I was saying a second ago. I was wondering why all the police are having the roads blocked off, and this is why. Yeah, Oh it's my because of goodness. the Immaculate. Yeah, I didn't know nothing about it. Oh, this is set up for a holiday. Yeah, that's the Immaculate. That's where you sit on the street. Oh, yeah, watch that step right there. ay magsilbing parang gabay ng ating kapwa sa pagsiguro sa pagtuwa at aral ng ating Maria, parang gabay sa pagsugot kay Kristo. Ipanalangin. Ng Honorata. Si Maria ay inang nag-iintihan kung paano niya lahat ang kinailangan dapat si Jesus. Swing it straight from the window. Right to left. Birhen kaibig-ibig. Ipanalangin mo kami. Because you already have a video. That's why I don't Nuestra Señora de la Porteria. Si Maria ay tinaguriang pinto ng langit sapagkat siya ay magkakatid sa atin kay Jesus na siyang susi para sa ating kaligtasan at ipagkakamit ng buhay na walang hanggan. Patuloy tayong tumulong kay Maria upang pagdating ng takdang panahon, tayo man ay kanyang umutin sa kalangitan ating nakita. Mahal na Birhen, pinto ng kalangitan. Panalangin. Rosa Mystica. Sa litanya ng Loreto, ang mahal na Birhen ay tinatawag na Rosa Mystica. Sa Biblia, ang esposa ng Espiritu Santo ay tinatawag na Saradong Pag-ibig. Silang sa larawan ito, kapatid ang bakit ng mahal na Birhen. Si Maria ay bagong hangin ng Rene kung saan mismo You can turn it pinagdaan right up and down. ang Panginoon. That's going to give you a wider Rosa view. Mystica. Santa Maria, Madre de la Iglesia. Ang taguling ito sa mahal na Birhen ay ginamit ni San Ambrosio ng Milan at Libo Magno. Si Maria bilang halimbawa ng simbahan na may pananampalataya, pag-ibig at buong pakikita kay Kristo. Ina ng simbahan. Panalangin mo kami. Maria Auxiliadora de los Cristianos.
through here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 I think. Looks like maybe. We got 4 more. Ang tiyo. Our Lady, Mirror of Justice. Ang paguli sa mahal na Birhen bilang salamin ng hustisya ay unang lumabas sa litanya noong taong 1551. Si Maria ay nagsilbing salamin ng hustisya dahil sa kanya natin nakikita kung paano dapat tayo ay sumunod sa utos ng Panginoon na gumawa ng tama sa ating buhay at sa pakikipagkapwa. Maria, salamin ng hustisya. Panalangin mo kami. Nuestra Señora de la Fe, Esperanza y Caridad. Tunay na si Maria ay huwaran sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Siya ang pinakapanurukan ng ating relihiyon, pananampalataya sa Diyos, pag-asa sa kinabukasan niya, at pag-ibig sa kapwa-tao. Ang hawak na mahal na Birhen ay krus ng pananampalataya, ang angkla ng pag-asa at ang puso ng pag-ibig. Nuestra Señora de la Fe, Esperanza y Caridad. Ipanalangin mo kami. Nuestra Señora Virgen de los Reyes. Si Maria, ina ng mga Katolikong hari at reyna. Ang debosyon sa Virgen de los Reyes ay nagsimula sa Sevilla, Espanya, noong 13 siglo. Nakararanas noon si Haring Fernando ng Espanya ng maraming pagsubok. Kasama na dito ang pakikina ng kanyang loob at pananampalataya. Dahil dito, nagpagawa ang kanyang asawang si Rita Juana ng isang marikit na imahe ng mahal na Birhen upang tulungan si Haring Fernando na manumbaling ang pananampalataya at lakas ng loob. Isang gabi, habang siya ay nagdarasal harap ng nasabing imahe, napaluhod si Haring Fernando at sinambi, "Tulungan at ipagtanggol mo ako, ina ng Diyos." Laking mangha ni Fernando ng kanyang maaninag na tila gumalaw ang mga labi ng imahe at sinabing, "Fernando, sa pamamagitan ko, ikaw ay makatatanggap ng palagiang tulong." Magmula noon ay nalampasan ni Fernando ang kanyang mga pagsubok at ang Birhen bilang ina ng mga hari ay tinakdang patrona ng Sevilla. Mahal na Birhen, ina ng mga hari, Panalangin mo kami. Reina de los Santos y Mártires. Tunay na kahanga-hanga ang katangiang biyaya na ipinagkaloob ng Espiritu Santo sa mahal na Birhen, upang bilang isang ina ay maitaguyod niya ang buhay ng Iglesia sa pagkakaroon ng mga santo o banal na ngayon ay nagtatamasa ng ligaya ng langit sa piling ni Maria bilang kanilang reyna. Reyna ng mga banal at mga martir. ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de la Victoria.
Ang titulo ng Nuestra Señora de la Victoria ay nagmula sa Espanya noong ika-1500 taon. Pinamiling tuhuan ang Birhen de la Victoria dahil sa pag-uugnay sa kanya sa pagkapanalo ng iba't ibang gawaing pangmilitar. Una dito ang sa Lepanto noong taong 1571, noong labanan ng Kristiyanong mandirigma ang Imperyong Ottoman. Ina ng tagumpay. Ipanalangin mo kami. Mary, Mediatrix of all grace. Ang Birheng tagapamagitan sa lahat ng biyaya ay isang titulong iginawad sa Birheng Maria sa paniniwalang siya ang tagapamagitan sa lahat ng grasya na nanggagaling sa kanyang anak na si Jesus. Ito'y sa kadahilanan ang mahal na Birhen ang naging daan upang maganap ang unang himala ni Jesus sa kasalan sa kanon. Pinaniniwalaan na ang Birheng Maria ang nagdarasal sa kanyang anak upang tayo'y kanyang mabiyayaan ng grasya. Maliban dito, siya rin ang ginagamit bilang instrumento ng Diyos upang maibahagi ang mga grasyang nagmula sa Kanya. Maria, tagapamagitan ng lahat ng biyaya. Ipanalangin mo kami. Ang susunod na hanay ng ating prosesyon ay ang mga aparisyon o pagpapakita ng mahal na Birhen. Nuestra Señora de Consolación y Correa. Ang titulong ito ng Birhen ay nagmula sa pagpapakita ng mahal na ina kay Santa Monica, ina ni San Agustin. Noong kabataan ni San Agustin, siya ay nagdulot ng malaking kalungkutan sa kanyang inang si Monica dahil sa masama nitong ugali at mga gawaing nagbibigay kahihiyan sa pamilya. Nagdasal gabi-gabi si Santa Monica sa Panginoon sa pamamagitan ng mahal na ina. Isang araw, habang umiiyak si Santa Monica, nagpakita sa kanya ang mahal na Birhen upang siya ay alawin. Ibinigay din ng mahal na ina ang kanyang sinturon kay Santa Monica. Matapos ang pangyayaring ito, nagbago si San Agustin at itinatag ang orden ng mga Agustino. Inang mapang-aliw at nang sintas. Ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Tatlong ulit na nagpakita ang mahal na Birhen sa isang madre sa Paris noong taong 1830. Ika-27 ng Nobyembre, nang atasan ng mahal na Birhen si Santa Catalina Labore na magpagawa ng mga medalya ayon sa disenyong kanyang ipinamalas. Sinabi ng Birhen, pagsusuot nito ay magkakamit ng maraming biyaya. At dahil nga sa mga himalang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Maria sa mga nagsusuot nito sa leeg ng may buong pananalig, ito ay tinawag na Medalya Milagrosa. Mahal na Birhen ng Medalya Milagrosa. Ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de la Merced. Taong 1218 nang magpakita ang mahal na Birhen kay Pedro Nolasco at sa kanyang konfesor na si Padre Raimundo de Peñafort. Sa kanyang pagpapakita, hiniling ng mahal na Birhen ang pagtatatag ng isang orden na magkakalat ng debosyon sa kanyang awa. Sinabi ng mahal na Birhen na kung mangyayari ito,
mapapalaya ang mga Kristiyanong bilanggo ng mga Moro. Ang orden na hiniling ng Birhen ng Awa ay inaprubahan ni Papa Gregorio Ikasyam. Mahal na Birhen ng Awa, Panalangin mo kami. Nuestra Señora de la Salette. Ikalabing-siyam ng Setyembre, taong 1846 nang nagpakita ang mahal na Birhen sa dalawang bata, si Maxime at Melanie, sa bayan ng La Salette, Pransya. Natakot ang dalawang pastol nang makakita sila ng liwanag at mula dito ay lumabas ang isang babaeng umiiyak. Ayon sa Birhen, siya ay lumuluha dahil sa kasamaan ng mundo. At kung hindi sila magbabalik loob, ang tao ay paparusahan ng Diyos. Hawak ng Birhen ang krus na tanda ng pagpapakasakit ni Jesus at mga rosas na kumakatawan sa misteryo ng Rosaryo. Mahal na Birhen ng Lazaret, panalangin mo kami. Nuestra Señora de Lourdes. Ikalabing-isa ng Pebrero, taong 1858, nang magpakita kay Santa Bernadita ang mahal na Birhen sa isang yungib na nakaputi. May lasong asul sa baywang at may hawak na rosaryo. Ako ang Immaculada Concepcion, ang tugon ng mahal na Birhen sa tanong ni Bernadita kung sino siya. Nais ng mahal na ina na magkaroon ng dambana doon upang manawagan sa mga tao na magbalik loob sa Diyos. Nagkaroon doon ng isang bukal ng tubig kung saan marami ang nagpapagano. Mahal na Birhen ng Lourdes, Ipanalangin mo kami. Si Maria bilang patrona ng mga parokya sa Diocese ng Imus. Mary, Mother of God, itinakda ng konsilyo sa Efeso noong taong 431 na si Maria ay Theotokos o Inang ng Diyos dahil ang kanyang anak na si Jesus ay parehong tao at Diyos. Si Maria bilang ina ng Diyos ay ang patrona ng Mary Mother of God Parish sa bayan ng una itong tinatawag bilang Pastoral Center noong ika-29 ng Mayo taong 2009 at naging parokya noong ika-29 ng Mayo taong 2011. Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami. ang ating pong pasasalamat sa Mary, Mother of God Parish, kasama po ang kanilang parishioners, Knights of Columbus,
and Knights of the Altar. Immaculate Heart of Mary. Mula sa payak na pagtutulong-tulungan ng mga deboto ng mahal na Birhen ng Fatima, na siyang namumuno sa pag-ikot sa bahay-bahay ng Birhen ng Fatima at Block Rosary. Nabuo ang ideya ng pagtatayo ng isang maliit na kapilya para tumugon sa mga espiritual na pangangailangan ng mga taga-Bukhandan. Ang payak na kapilya ay kalaunang naging ganap na parokya noong 9 ng Hunyo, taong 1990. Linis-linisang puso ni Maria. Ipanalangin ko kami ang ating pong pasasalamat sa Immaculate Heart of Mary Parish ng Kumandala. Kasama po ng Immaculate Heart of Mary ang Knights of the Altar, ang Kapatiran kay Maria, ang komunidad ni San Agustin ng Canterbury at ang Legion of Orlock sila. Ngayon naman ay dadaho tayo sa mga natatanging debosyon sa mahal na Birhen. Maria Santissima Desatadora de Nudos. Maria, tagakanag ng mga buhol ng buhay. Ang imahe ng Birhen Maria na may tangat na lubid. Ang mga buhol sa lubid ay sumisimbolo sa mga problema natin sa buhay. Mga problema na sa tingin natin ay wala ng lunas o kasagutan. Sa pagdarasal natin ng Rosaryo, tayo ay tinutulungan ng Birhen Maria na mapalapit sa kanyang anak na si Jesus.
tayo ay tinutulungan na makalap ang mga buhol na nararanasan natin sa ating buhay. Maria, tagakalag ng mga buhol sa buhay. Ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de las Flores. Sa Pilipinas ay natatangi ang pagdedebosyon sa mahal na Birhen bilang reyna ng mga bulaklak. Si Maria ay maihahalin tulad sa isang maganda at mahalimuyak na bulaklak. Sa maraming parokya sa ating bansa ay inilalaan ang Mayo bilang buwan ni Maria at buwan ng mga bulaklak. Nuestra Señora de las Flores. Ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de los Siete Dolores. Ang pagninilay sa pitong hapis ni Maria ay isang tanyag na debosyon ng ating pananampalatayang Katoliko. Si Maria ay inilarawang malungkot at umiiyak na may pitong mahabang punyal na nakatusok sa kanyang dumurubong puso. Simbolo sa pitong pangyayari sa kanyang buhay na nakapagdulot ng matinding kalungkutan o dalughati. Nuestra Señora de los Siete Dolores. Ipanalangin mo kami. Virgen Dolorosa de Murcia. Ang Dolorosa de Murcia ay isang pinagtititanyang imahen ng mahal na Birhen Maria sa kanyang paghihinagpis noong si Kristo ay nakabayubay sa krus. Ang orihinal na imahen ng Virgen Dolorosa de Murcia ay inugit ni Francisco Salsilio sa San Bartolome, Espanya. Ika-22 ng Oktubre, taong 2006 nang ang Virgen Dolorosa de Murcia ay ginawaran ng koronasyong kanonikal. Virgen Dolorosa de Murcia. Ipanalangin mo kami. Our Mother of Perpetual Help. Ang orihinal na larawan ay nagmula sa Creta, sa Timog Gresya, at dinala sa Roma ng isang mangangalakal matapos na nakano. Hiniling ng mahal na Birhen sa nagtago ng larawan na magpatayo ng simbahan. Naipatayo ito noong ika-27 ng Marso, taon 1499. Ngunit sinira ng mga kawal Pranses noong taon 1770. Nawala ang larawan at matapos muling matagpuan noong taong 1865 at ipinagkatiwala ni Papa Pio X sa mga paring Redentorista.
ina ng laging saklolo. Ipanalangin mo kami. Ating pong pinasasalamatan ang isang bayanan ng inang lagi Saklolo mula sa Wood Estate, Molino Community sa kanilang paglahok sa ika-37th Inus Grand Marian Procession at ang ating pagbati sa ika-25 taong anibersaryo ng kanilang sambayanan. Kasama rin po nila ang kanilang coordinator, Ginoong Eduardo Brillante, ang Ministry of Altar Servers, and all servants under the Our Lady of the Sacred Heart Parish. La Inmaculado Corazon de Maria. Malaki ang ginawa ni San Juan Núñez noong ika-17 taon sa pagpapalaganap ng panginituho sa kalinis-linisang puso ni Maria. Na pagkaraan ay tinatigan ni Papa Pio IX sa pamamagitan ng pagpapahintulot ng isang pistang ukol sa kalinis-linisang puso ni Maria. Ito ay larawan ng kanyang wagas na pag-ibig sa Diyos at sa atin at ang kanyang kalinisan. Taong 1942 nang ihandog ni Papa Pio ika-12 ang buong sangkatauhan sa kalinis-linisang puso ni Maria. Inang may kalinis-linisang puso, Ipanalangin mo kami. Ina Poon Bato. Isang pinuno ng mga Aita, si Janik, ang nakatagpo sa imahe na ito ng mahal na birhe bago pa man nakarating ang mga Kastila. Nagpapahinga siya sa gubat nang makarinig siya ng tinig. Tumayo ka at hanapin mo ako. Iuwi mo ako sa iyong tahanan. At natagpuan nga niya ang imahe na nakatayo sa isang mataas na bato. Inuwi na ito na ikinagalit ng kanyang asawa, kung kaya pinapon sa sikat. Subalit nagriyak din ang kanilang tahanan, ngunit hindi natupok ang imahe. Nang dumating ang mga Kastila, ipinaliwanag nila na ito ang imahe ng mahal na Birhen, kung kaya ginawa siyang patrona ng mga Aita. Hinapoon Bato. ipanalangin mo kami. Kasama po ng Hinapoon Bato ang Imus Institute of Science and Technology and teaching personnel, teachers, staff, and students. Nuestra Señora de Salambao. Nuestra Señora de los Dolores de Turumba. Ang imahe ng Nuestra Señora de los Dolores de Turumba ay natagpuan ng mga mangingisda sa Pakil sa Laguna de Bay noong ika-13 ng Setyembre noong 1788. Sa kabila ng malakas na hangin, ang imahe ng mahal na Birhen ay nakalutang sa tubig. Kinabukasan ng umaga, ang imahe ng mahal na Birhen ay nakita ng mga sakadora o mamili ng mga isda. Namangha sila sapagkat sa kabila ng malakas na ulan noong gabi, ang larawan ng imahe ng mahal na Birhen ay hindi nasira. Sa matinding kasiyahan at kagalakan ng mamamayan, sila'y nagsipagsayaw. Ang iba sa mga matatandang babae ay napasigaw ng "Turumba! Turumba!" May sumasagot naman ng "Sa Birhen!" Nagpatuloy sa pagsayaw at pagkanta ang mga babae hanggang sa maipasok ang imahen sa loob ng simbahan ng Pakil.
Ginawaran ang Birhen ng Turumba ng Koronasyong Kanolikal noong 15 Setyembre, taong 2023. Mahal na Birhen ng Turumba, Ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de los Dolores de Quezon. Hindi malinaw ang pinagmulan ng mapaghiwalang imahen ng Birhen nagdadalamhati sa Dolores de Quezon. Mayroong nagsasabing mula ito sa Espanya. Ayon naman sa ibang kwento, ang imahe ng Birhen Dolorosa ay dating nasa pangangalaga ng isang prominenteng pamilya at kanila itong naiwan sa kanilang tahanan. Ang pinakataniyag na kasaysayan ng Birhen ay nagsasabing noong taong 1876 ay nagpakita ang mahal na Birhen Dolorosa at nakitang inikot ang bayan. Nang naitayo ang kapilya, ay tumigil ang mga pagpapakita at natagpuan ang marikit na imahe ng Birhen. Naging marugdog ang debosyon sa mahal na Birhen ng Hapis sa nasabing lugar. At nang di maglaon, ay sinimulan itong tayuhin ng mga devoto. Ganun na lamang ang debosyon sa Birhen na ang pangalan ng bayan ng Dolores ay hango sa titulo ng Birhen Nagdadalamhati. Dahil sa napakaraming pagpapatutupon ng mga milagro at biyayang nakamtan sa pamamagitan ng Birhen, ginawaran ang imahe ng Koronasyon Kanolikal noong 25 ng Marso taong 2021 sa ngalan ni Papa Francisco. Mahal na Birhen ng Dolorosa ng Quezon, Ipanalangin mo kami. Señora de la Soledad de Portabaga. Ayon sa kasaysayan, bago nakuha sa bahay ni ang larawan ng mahal na Birhen ng Soledad. Noong gabi ng taon 1967 na malakas ang unos, ay nagpakita ang mahal na Birhen sa isang sundalong Kastila na bangkay sa pintuan ng Portabaga. Pinaunagahan, natagpuan ang isang nakakwadrong larawan ng mahal na Birhen ng Soledad sa dalampasigan ng Kanyakaw, Syudad ng Cavite. Sa mismong lugar na nagpakita umano ang mahal na Birhen. Ang mahal na Birhen ng Soledad de Portabaga ay ginawaran ng Koronasyon Kanolikal noong 18 ng Nobyembre, taong 2018. Nuestra Señora de la Soledad de Portabaga. ipanalangin mo kami. Kasama po ng Nuestra Señora de la Soledad de Portabaga, ang anak sa Poteban at ang Cofradia de la Soledad de Portabaga Incorporated. Nuestra Señora del Carmen de San Sebastián,
Ang imahe na ito ay kasalukuyang nakaluklok sa Basilica Minore ng San Sebastian sa Quiapo, Maynila. Ang unang imahe ng Birhen ng Carmen sa buong Pilipinas. Ang imahe ng Birhen ng Carmen ng San Sebastian ay dinala sa Pilipinas mula sa Mexico noong taong 1618. Ito ay regalo ng mga madre Mexicano sa mga Kastilang paring Recoleto sa Pilipinas taong 1625 nang itatag ang Santo Fredia para sa Birhen ng Carmen at naipalaganap ang devosyon sa Birhen at ang pagsusuot ng kanyang eskapularyo. Dahil sa maraming milagro sa pamamagitan ng Birhen ng Carmen, ang kanyang imahen ay tinawaran ng koronasyon kanolikal noong 18 ng Agosto taong 1971. Nuestra Señora del Carmen de San Sebastián, Ipanalangin mo kami. La Divina Pastora. Noong 18 siglo, isang babae mula sa Gapan, Nueva Ecija, na nagngangalang Juana de la Cruz Valmonte, ay nagkaroon ng mga panaginip tungkol sa isang imahe ng mahal na birhen na tila isang pasto. Nagpagawa si Juana ng isang maliit na imahe ng Divina Pastora mula sa Espanya at kanya itong idinambana sa kanilang tahanan sa Nueva Ecija. Tuwing ika-1 ng Mayo, nagkakaroon ng pagdiriwang sa tahanan ng mga Valmonte kung saan nagdarasal ang angkan sa Divina Pastora para sa masaganang ani. Di magkalaunan, kumalat sa buong bayan ang mga milagro ng Birhen at ang Birhen ay iniluklok sa simbahan. Ang mahal na Birhen sa naguring Divina Pastora ay idinaglarang patrona at tagapangalaga ng gitnang kapatagan. Ang Divina Pastora ay ginawaran ng koronasyong kanolikal noong 26 ng Abril, taong 1964. Mahal na Birhen, Divina Pastora, ipanalangin mo kami.
kasaysayan. Noong taon 1971, dati pinsala na mga paring Agustino ang imahe sa Bigan, Ilocos. Ngunit dahil sa malakas na bagyong sumalubong sa kanila, ang kanilang paglalayag ay nahinto at napilitan silang dumaon sa isang lugar sa La Union. Dahil dito, ang mahal na Birhen ay napunta sa bayan ng Luna. Sinalubong ng taong bayan ang pagdating na ito ng mahal na Birhen sa kanilang bayan ng puno ng kagalakan at pananampalataya. Sa di pa lamang ay hindi na nila ito mailipan papunta sa Bigan, kung kaya na magpasyahan na lamang na manatili ito sa Luna. Marahil isa itong senyales na gusto ng Birhen na manatili ito sa bayan ng Luna. Ang dambana ng Nuestra Señora de Namacpacan ay matatagpuan sa parokya ni Santa Catalina de Alejandria sa bayan ng Luna sa lalawigan ng La Union. Inawalan ng karangalang koronasyon kanonikal ang imahe noong 24 ng Nobyembre taong 1959. Mahal na Birhen ng Namacpacan, Ipanalangin mo kami. kasama ng Nuestra Señora de Namacpacan, ang La Trinidad Academy Cadets, ang De La Cruz Band from Kawit, Cavite, ang Knights of the Altar from the St. Augustine of Canterbury Chapel, Alapan First, at ang tinig ng katedral. Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje. Noong ika-25 ng Marso, taong 1626, dinala ni Don Juan Niño de Tabora ang imahe ng mahal na Birhen sa Pilipinas mula sa Mexico, sakay ang galyong El Almirante. Nang ito ay dumating sa bansa, sinalubong ito ng isang maringal na selebrasyon at ipinusisyon patungong Intramuros. Nang mamatay si Tabora, ang imahe ng mahal na Birhen ay ipinagkatiwala sa mga paring Jesuita ng Antipolo. Noong panahon ng kalakalan, dinala ang imahe sakay ng mga galyong pangkalakal. Kaya nakuha nito ang pangalan Birhen ng Kapayapaan at Magandang Paglalakbay. Ang Birhen ng Antipolo ay ginawaran ng koronasyon kanonikal noong ika-26 ng Nobyembre taong 1926. Mahal na Birhen ng Kapayapaan at mabuting paglalakbay. Ipanalangin mo kami. Kasama po ng Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje, ang Knights of the Altar mula sa San Roque Chapel, Pag-asa Community. Nuestra Señora del Santísimo Rosario de Manaoag, dinala ang imahe ng mahal na Birhen sa bansa noong 17